may mga nabali-balitaan ako ng mga nakaraang araw kasi Juanito eh. Ano po? Kumakalat ata ngayon sa bansa na pinagkakalat mo na parang may utang na loob sila sa'yo. Ha? Tama ba ako na narinig? Wala naman akong pinamamalitang gano'n. Paano naman yun naman nasabi? Kasi may nabalitaan ako actually. Ngayon ko lang narinig na meron kayong nangyaring outing ata. Outing? Oo, totoo ba to? Gusto ko kasi sa'yo naman galing eh. Kasi ayoko na rin magpaligoy-ligoy pa. Hindi, yun na nga. Ito ha, sabihin ko na ako sa inyo. Ang sa akin ho, hindi ko ho siya tinitake as utang na loob. Ang akin ho, nagkakwentuhan lang doon. And sinabi ko lang ho yung mga nangyari noon. Which is hindi ko naman ho siya tinitake as utang na loob. Alam ko naman ho kasi, malaki na itulong nila doon sa mga iniwang negosyo sa amin before. Kung ang dating po sa inyo parang pinagkakalat ko ng utang na loob, hindi po yun yung ano ko. Ang ano ko lang po is nagkikwentuhan lang po kami Ito doon. lang, ano ba talaga intention mo para i-share pa yun? Ano bang meron? Ano, di ba, pinasabi na nila na tama na. Ano bang meron? Bakit dinidire-diretso mo pa? May kwento sa ibang tao. Paano Ano bang ang rason? intensyon? Ang ano ko lang naman ho, di ba? Hindi na ako nakikialam sa kanila. Ngayon, siyempre, yung mga taong napagkikwento ko, malalapit naman ho sa akin. Parang concern lang din ho sa akin. Sa akin lang naman ho, kwento lang ho yun. Kumbaga, wala naman ho akong intensyon na isumbat oo naman. Kaya ang masakit kasi dyan, umabot sa akin na may nabanggit ka na isa ka sa mga kumupkup K9. Alam ko totoo yun. Tama, di ba? Yun naman ho, hindi naman ho siya parang kung sa tingin nyo ang intensyon ko din para magsabing may utang na loob. Wala naman ho, kasi kung tutusin, may utang na loob ho din kami kay Nine kasi malaki ho yun na itulong niya sa amin ni Jen before. Okay. Nandiyan na tayo. Pero ang gusto ko lang naman kasi malaman, ano bang nagigain mo ngayon sa pagkwento niyan? Actually, kahit ka-close mo na eh. Kahit ka-close mo, parang hindi na rin okay kasi alam ko may usapan na kayo ni Nine na tama na, di ba? Tama na kung ano yung pass nyo. I-bound nyo na sa limot. Ilagay nyo na yan sa hukay. Pero bakit Sir, ako ito, brought up pa rin? Sir Carl, ito ha. Kung yung sasabihin nyo kung meron ako nagigain, wala. Tamang kwento lang talaga yung nangyayari. Which is kung ano lang naman yung tinatanong sa akin, yun lang rin naman yung kinikwento ko. Sasabihin mo sa akin ngayon, may nagtanong sa'yo bago ka mag-open up. Hindi ikaw yung nag-open up Oh, lang. sila naman ho kasi yung nagbi-bring up na mag-open up ako sa kanila eh. Kasi para sino ba naman ako para magkwento pa kung ano, di ba? Yun na nga eh. Ito na nga yung pinaka-point out ko eh, di ba? Parang pwede ka naman tumanggi kung may magtanong mo, di ba? Kasi may usapan na kayo eh. Pwede mo naman sabihin na, hindi, kung ano yung sa amin ni Nine, wala na yun. Kaya mo na yun. Hindi mo na kailangan pa na humingi pa ng simpatya sa ibang tao. Kahit kung ano Pasensya man na ho kasi anak ko si Nine eh. Nasaktan ako pag nakikita ko nalulungkot yung anak ko na naman. Tulad niyan na nahihirapan siya. Teka ako muna, pagsalitain mo muna ako. Sige. Nakikita ko kung ano nangyayari sa kanya ngayon. Nahihirapan siyang, alam mo yun, parang nahihirapan siya mag-isip ngayong araw-araw na paggising niya dito. Ngayon, bilang tatay, hindi ako papayag na ganun lang yung mangyari sa kanya. Kasi, ito, ngayon, pulis ako dito pero sinasabi ko sa iwan nito, kaya kong isugal yung pagiging pulis ko dito para kung naagrabyado yung anak ko. Ito, hindi to warning, threat to. Threat to. Pag naulit pa to, may kalalagyan ka. Sana i-take mo to as a serious matter. Kasi ako talaga matagal na rin ako nagtitinto eh. Nung una tayo nag-meet, naintindihan ko, mataas ang respeto ko sa'yo, pero nung nakwenta sa akin ni Nine na may mapagbuhol-buhol ng kwento doon na parang sabi ko, okay ka naman kausap nung una, ba't nagkaganot? Hindi sir, ito kasi mahirap dyan. Yung kwentong narinig nyo sa iba, sigurado ba kayo 100% sa akin ang galing? Or lahat sinabi ko? Hindi, sa akin wala na muna akong paniniwalaan. Ang gagawin ko na lang dito, titingin na lang muna ako, mag-observe ako kung mauulit pa to o hindi. Kasi sabi ko nga kay Nine, sige kakausapin ko si Juanito na lalaki sa lalaki. Na kung sasabihin ko lang sa'yo na wag nang ulitin to. Ngayon, pag naulit pa to, binibigyan lang kita ng
parang heads up sa kung anong kaya kong gawin. Kasi wala akong, Mhm. etong badge na nasa bulsa ko, wala akong pakialam talaga dito. Pagdating sa pamilya na nakagrabyado, lalo na anak ko. Mhm. Sana naintindihan mo kasi alam ko ganun din ang gagawin mo sa side mo kung may pamilya ka. Naintindihan ko naman ho yun, Sir Kyle. Pwede na ho ba ako? Sige. Yun na nga ho, Sir Kyle. Ako naman ho, kung ano lang yung tinanong, yun lang rin yung sinasagot ko. Pangalawa, hindi ko naman ho intensyon na sasabihin isinusumbat ko. Kasi kung gagaling talaga sa ibang tao, magiging iba yung dating sa inyo. Kasi 'di ba, sa the way kung sasabihin yun o sa the way kung ikukwento, hindi nyo rin malalaman kung paano, 'di ba? 'Di ba, lagi ko naman ho sinasabi, wala ho ako sa lugar para magkwento. Yun yung sinasabi ko lagi, 'di ba? So ako ho, malalapit na tao naman ho yung nagtatanong. Tinatanong nila bakit nga daw ganito, ganyan. So ako nakukulili na rin ho. Ngayon kung alam nyo lang ho, ako na ho nga yung dumidistansya. Hindi ko na nga ho kinakausap si Nel. Yun na nga yung dumidistansya na, pero kung nakukwento mo pa rin, yun na lang siguro yung mapapayo ko sa'yo. Sa kanya may magtanong sa'yo, iwas na talaga. As in, huwag ka na mag-open up ng once upon a time, ganito, ganyan. Parang pag may nagtanong sa'yo, ano nangyari sa inyo na yun? Wala na yun, pre. Wala na yun, boss. Hindi, sinasabi ko naman ho yun. Yun nga, yan pa ho isang di nakarating sa inyo. Nagkwento yung pinanggalingan ng kwento na yan. Pero hindi niya sinabi yung huling sinabi ko na wala na yun, tapos na yun. Yun na ano ko ho Pero ang ending nun, kinuwento mo pa rin yung kung ano yung nangyari sa inyo. Sige ho, sabihin na ho natin may mali ako dun sa part na yun. Pero kasi nga ho, sasabihin ko sa inyo, malalapit ho yung mga taong yun sa akin. Kaya sa akin naman ho, sa akin, kumbaga tapos na. Sa akin, inopen up ko na lang ho, maluwag na rin tinatanggap. And bago ko naman ho matapos yung araw na, sinabi ko sa kanila na, hindi, wala na yun, okay na yun. Tapos na yun wala na, nangyari na. Wala rin naman ako magagawa doon. Kung saan siya masaya doon, okay na ako. Yun ho yung huli kong sinabi sa kanila. Pero kung sino man ho yung nagsabi sa inyo, kulang ho yun. At saka hindi rin ho niya Yan yung sinabi, di ba? Yan yung, alam mo yun, kahit ba sabihin mo na kulang yung sinabi sa akin, yung main point ko dito is nagkukwento ka pa rin. So, kung ano man yung dumating sa akin, may dagdag o bawas, hindi na magmamatter yun. Kasi, una sa lahat, pinatitigil ka ng ikwento yung mga ganyang bagay, tinutuloy mo pa rin. So, yun pa rin yung pinpoint yan. Yung pa rin yung pinakapunot dulo niya, nagkukwento ka pa rin. So, ito lang naman hiling ko sa'yo, Juanito, para matapos na rin. Kasi ako, wala naman, nung una naman tayo nag-usap, okay naman. Pero, ngayon, syempre, pag may nagsusumbong sa akin, lalo na anak ko, yung iba pang tao, hindi na maganda yun. Bilang magulang, ayokong ganun ayoko nang magulo, ayoko nang nagugulo yung pamilya ko, ayoko nagkakaroon ng problema. Tapusin na natin to ngayon kung gusto mo. Humingi ka ng pasensya na lang kay Nine, kahit sabihin mo ng, alam mo yun, kahit sabihin mo sa akin ngayon na wala ka namang ginawa, humingi ka ng pasensya, tapusin mo na, hindi na mauulit. Bye-bye. Tapos, end of the Sa akin story. naman wala naman ang problema dun I mean, ilang beses na rin naman ako humingi ng pasensya sa kanya. And Hindi, sige ito siguro dahil nakausap kita once and for all. Tapusin na natin. Ano na to, putulin na natin kung anong connection na meron sa inyo. Siguro kung magkasalubong kayo para kayong hindi magkakilala na lang. Ganun naman ako na rin talaga nangyayari ngayon. Oo, pero continuous ka pa rin kasi sa pagkwento Sige, so, kung yun yan lang ho yung naman. Pero, ayun lang naman, wala na ako ibang hiling. Kung ako sa'yo, kung kaya mo nang gawin yun yan, gawin mo na kayo. Kasi, ako hindi rin matagal ang paglagi ko dito ngayon sa bansa. Gusto ko lang makita na maging okay man lang yung outcome before ako matulog. Sige, Sir Gal. Kung kaya mo ngayon, kung may time ka ngayon, wala naman akong ano dun. Pero kung wala kang time ngayon, nasa sa'yo naman yan. Hindi, sige. Kung gusto nyo, sa harap nyo na lang ho para makasigurado ho kayo. Sige. Kayo na lang ho yung titingnan ko bilang respeto sa inyo, tayo ni Nine. Sa inyo na ho bibitaw ng salita. Mangako ka na sa kanya. Na maririnig ko. Ayoko na kasi pagka yung dalawa lang yun ay magkaharap baka ako ano na naman mangyari sa mas maganda harap ko. Pag ma-show ko sa kaharap ko, wala na rin ako masabi na masyadong ako nagalit sa kanya. Tara dito. Iyan ako na lang.
Diyan na lang, diyan na lang, diyan na lang. Sige. Tawagin ko siya. Pero ni ano doon ni Dam. Nay, hindi ka, Nay. Bonito, sabihin mo. Sabihin mo lahat. Okay na mo ba yan? Sige. Sabihin mo lahat. Ito kasi, may hingi na lang ako ng dispensa. Kung meron nakakarating sa'yo, nahingi na ako ng dispensa. Pero huwag kang mag-alala, simula naman ngayon. Hindi na lang distansya yung gagawin ko. Wala ko na rin maririnig tungkol sa'yo or tungkol sa akin na, diba? And wish you all the best. Kung saan magiging masaya, kasasaya ko na din. Baga, kung ano man yun noon, siguro parang purahin mo na lang lahat. Burado na sa kanya yun, Bonito eh. Sige na. Yung sa'yo na lang, yung sa'yo. Ikaw yung humingi ng pasensya, ikaw yung mag-promise sa anak ko. Tapos na. Yun na nga, sa harap nyo na din. Sige, mula ngayon, wala na marinig. Pangalan mo, o kahit ano tungkol sa'yo. Then, Sige, pwede na yan. Mas maganda, narinig ko na. Okay na yan. Okay na yun. Yan na, pwede ka na makaalis, Bonito. Sige, kalimutan mo na rin si Juanita.